beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 6 to 12. Maraming salamat po na sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. At kay Ronaldo Balbuena. Parang nakakabisado ko na yung pangalan mo, ah. Kay Ronaldo Balbuena, maraming salamat. Always. Siyempre, hinahanap ko daw yung papel ko, di ba? O, yun o. WZ7, letter T, and letter T. Maraming salamat. Always sa'yo. At sa pananood. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aris. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Magkaiba ang personal reading sa general reading. Maaring ito isa vice versa. Gawin nyo lang itong guide. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay. Meron tayong Aris. Baka ito yung lucky number mo. 8, 18, 28, 35, and 23. Okay. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, may konting delay, no? May mga delay sa ibang aspeto ng buhay mo sa nakikita ko dito. Pero okay lang yun. No? Nangyayari talaga yung mga delay na yun. Yan. There's konting delay. May mga situation na nagkakaroon ng challenge sa buhay mo this time. Sa nakikita ko dito, nakakaramdam ng stress yung iba or yung mga nakakaramdam ng nervyos. May mga situation na maaring may maririnig ka kapintasan, ikaw ang mamimintas or someone is mamimintas sa'yo sa nakita ko dito. Also, may depletion. May taong may sakit. Sana hindi ikaw, no? May nakita akong disease sa nakita ko dito. And mag-ingat ka rin kasi may mga pagnanakaw din ako na nakikita sa parte mo. Nagkakaroon ng mga reflection from the past. Siguro it's more emotions, no? Sa nakita ko dito. May mga emotions happen ka na nararamdaman, pero you always thinking sa future, sa nakikita ko naman dito. Andun naman yung sitwasyon na may mga tao na pupuri sa'yo. They giving you a love, mga tao na loyal sa'yo, mga tao na hindi yung allies, no? Hindi yung pagmamahal na partnership, gano'n sa nakikita ko dito. And then also, may mga kasiyahan naman din kahit papaano na magaganap o mangyari sa ibang aspeto ng buhay mo. Kahit may hirap, may mararamdaman ka naman din na saya sa nakita ko dito. Siguro iba dito, meron kayong mga alagang pusa, aso sa nakita ko dito. And then also, sa iba sa inyo, handa yung pagkakaroon ng mga tao na very loyal sa'yo, no? Sa nakita ko dito. May mga situation ako na nakikita na either there's an extension or matatapos na, no? Parang ganun. Either meron siyang magkakaroon siya ng growth or achievement. Hindi naman siya ganun kalaki pero kasi sabi ko may delay, di ba? Kahit pa paano magkakaroon ng achievement or growth sa ibang aspeto ng buhay mo. May mga positivity happen naman kasi maaring may mga bagay o sitwasyon na pwedeng matapos. Sa nakikita ko dito, may mga situation either to a work, profession, may mga siguro hindi yung, kasi we have the ending din dito, meron din tayong 8, siguro hindi yung sitwasyon na may mga sitwasyon na babalik yung lakas ng loob mo, magkakaroon ka ng stability. Yan, may mga long lasting ako nakikita or thinking for stability or shifting, no? Sa nakikita ko sa iba dito. Mayroong mag-e-end sa buhay mo. I hope walang loss, no? I hope walang loss. Siyempre, i-cross road nyo, i-cross finger nyo yan. Sana walang loss. Pero may illness kasi ako nakikita.
pagtutukan niyo yung mga nararamdaman niyo 'no. Siguro it comes sa illness, baka may tao ngang may sakit, 'di ba, or mas makakasakit siya sa nakita ko ito. Kaya kailangan is alagaan niyo rin yung sarili niyo 'no, sa nakikita ko dito or malapit sa puso niyo, kuhanin niyo yun sa inyo dito. May mga sadness, depression ako na nakikita sa'yo. Yun. Alagaan niyo yung sarili niyo ha, kasi the more na nagkakaroon ka ng sadness o thinking or reflection sa mga nangyari in the past, mas magkakaroon ka ng sakit. Mas madali kang tamaan ng sakit. Nakita ko dito. Meron tayong Virgo, Cancer, Libra, and Virgo. Tingnan nga natin energy mo. Anong energy ni Aries this week? Ano po ano? What? Okay. Okay. Ang energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, Aries, andito yung situation na nagkakaroon ka ng pagka-clarity sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Parang nagkakaroon ng pagsasaayos or nagkakaroon ng mga something pagkukumpuni, either to kung may illness ka nga, no, or may mga bagay ka na mga sitwasyon na hanggang ngayon is hindi pa tapos, ganyan. Either to, kasi napaka-overthinking ka ngayon no? Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na ang dami mong iniisip this time sa nakikita ko dito. Siguro may mga tension pa talaga na hindi pa natatapos sa'yo sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko sa'yo, nagpapakatatag ka, no? Handin yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng controlling when it comes to yourself, pero ang nakikita ko dito, ang dami mong iniisip, no? Mapag-isip ka sa nakikita ko dito. Yun. Nagkakaroon or magkakaroon ng mga sitwasyon na tingnan ko kung matatapos na to. Explain nyo nga universe to. Nagpapadoktor ka ba? May nagpapa-hospital ako nakikita. Hospital, doctor, or rehabili. Tapos na po to. Anong mangyayari after nito, universe? Kuhanin natin para may makuha tayong sagot. Ano po pong sunod dito? Okay, sa ngayon, dahil sa mga pagsasaayos o pagkukumpuni or a situation o sitwasyon na want to recover, ang nakikita ko dito, kasi kung titingnan ko siya, nagkaroon mga tension na hindi pa natapos, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng sadness, nagkakaroon ng bulihan sa iba, pero pilit ka nagpapakatatag. Ang nakikita ko dito, you are more on patient para magkaroon ng isang positivity happen sa buhay mo, sa nakita ko. Pero, merong tao dito naggagawa o gagawa siya ng paraan sa ikaw or someone sa buhay mo na parang may ginagawa siyang situation o action, no, sa nakikita ko dito. Maaring lovers mo, maaring malapit sa'yo sa nakikita ko dito. Maaring itong taon to, tinutulungan ka nitong tao na to, kung ano yung mga ginagawa niya, no, sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Maaring may taong tumutulong sa'yo or may taong tutulong sa'yo. Ako nakikita dito. Kasi may tao ako nakikita na makikipag-usap din daw sa'yo about a situation of the recovery of parang may sitwasyon kasi na iniisip mo na gusto mo malutas o mag-getting over na yung bagay na yun. Pero it happen lang yun kung magkakaroon ng action dito ha. Yun ang nakikita ko. Kung magkakaroon ng pag-action at kikilos ka, mag-okay siya kahit mahirap.
kahit mahirap. Mahirap siya eh, pero you need to keep fighting, no? Kung ano man bagay na to. Sa nakikita ko to. Pero kailangan mo makipagsapalaran para malutas itong sitwasyon na to. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kaya ang energy mo this time, parang magkakaroon ka ng pagpapasya or pagka-clarity o pagdidesisyon na pupukusan mo to recover, no? And you need to take it action and trust more to your intuition sa bagay na to. Kasi it's up to you to make it happen talaga. Yung ma-resolve o magkaroon ng positivity dun sa sitwasyon na yun. Kung mag-action ka, kung magpo-focus ka lang sa mga thinking, or kung ano, kung kailangan mo talaga ng tulong ng ibang tao, di ba? Why not? Ba't hindi ka humingi ng tulong? Pero kung nakaupo ka lang, tulad nito, di ba? Kung nakaupo ka lang, hindi bale kung merong may a-action para sa'yo. Mariresolbahan yun. Tingnan natin ang parating kay Aries. Kasi magkakaroon ng fresh start if ever na mag-action ka doon. Sa ngayon kasi, sa nakita ko, ay patient ka doon sa paghihintay ng result. Yun na nakita ko. Anong parating kay Aries? Sa iba dito, ang nakikita ko, merong pinag-uusapan when it comes to either territorial, papers, documents. May nakita akong ganun. Para may mga inaayos, pinag-uusapan, parang ganun eh. Parang nagkakaroon ng pagkakaisa, pag-uusap dun sa bagay na yun. Baka may aasikasuhin ka. Devil? Panalo, devil. Ano pong nito? Oh. Okay, ang parating sa'yo, andito yung sitwasyon na may tao. Ako na nakikita dito. Maring kilala mo siya? Or kilala mo to? Parang nahanding yung pagja-judge niya sa'yo, or they thinking of you at that dark thought, or masamang tao, parang ganun sa nakikita ko dito. May tao dito na ginajudge ka, may tao dito na nagkakaroon ng panglalait. Either nang lalait ka ng iba, or may taong nilalait ka, sinasabihan ka. Nagkakaroon sa iba sa inyo ng self-doubt, no? Sa nakita ko to, may mga bagay o sitwasyon na hindi pa talaga totally natatapos hanggang sa ngayon. May mga kamalian na naganap, o may mga kamalian in the past na nangyari sa buhay mo na gusto mo ngayong isaayos o gusto mong maaksyonan o matapos yung bagay na yon. May mga sitwasyon na siguro sa iba sa inyo, maaaring may nilalait ka ba o may tao? Parang gano'n kasi may hindi magandang situation, no? May mga delay to success sa iba sa inyo kasi is more on stagnant ito sa nakikita ko dito. Stagnant kasi siya. Pero ang nakikita ko dito, yun, may pagja-judge, may unfinished business, merong mga kamalian or may delay to success sa mga gagawin mo this time kasi it's more on stagnant. Parang nga din yung sitwasyon na you're holding back to change to your best version this time sa nakikita ko dito. Yun. Kung magkakaroon ka ng travel, it's also delay. Kung may mga ayusin kang bagay, may konting delay. Kung may mga pag-uusapan related ang relationship o nakadikit sa iyong karelasyon, anak mo man yan, o karelasyon mo man yan, sino man yan, na tumutulong sa iyo o tinutulungan mo, may konting delay para masaayos yun o mag-success yung bagay na yun, no? Sa nakita ko ito, kasi medyo magulo sa nakikita ko dito, no? Mag-ingat ka lang din kasi may death tayo no?
may mga matataas ang ego, very defensive. Ako nakikita. May tao dito na ano, na either tinutulungan ka niya or tinutulungan mo. Sa nakikita ko to. Pero itong tao na to medyo hindi ko makita yung kabaitan niya. Maaring itong tao na to, tinulungan mo siya. Pero, maaring nagsisinungaling siya sa'yo. Yun ang nakita ko. Or vice versa tayo. Kasi may tao dito na makikipagkita sa iyo eh. Baka kausapin ka niya. Sa nakita ko dito. Either tutulungan ka niya, pero ang hindi ko lang maintindihan. Kung siya is may inaayos o tinutulungan ka niya sa sitwasyon mo, ang nakikita ko dito, magulo siya. Nahihirapan ata siya sa nakikita ko dito. Or ikaw to ha. Yun nakikita ko. Kuhanin ko nga to. Hindi ako komportable dito sa card mo. Universe, ay ano nyo nga sa akin tong si Two of Cups. Okay. May tao dito na malapit sa'yo. Or ikaw ito ha. May tao ditong malapit sa'yo na nakikipagsapalaran. Tinutulungan ka niya ata in your situation, or ikaw, tinutulungan mo yung tao na to sa kanyang sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. They put some effort dun sa bagay na yun para mainaayos siya eh. Pero it nagpe-fail eh. No? Nagpe-fail siya. Maaring ito isa pera, or maaring ikaw ito ha, sa pera, or may mga bagay o sitwasyon na gustong resolbahan o ayusin. Pero nagpe-fail itong sitwasyon na to sa nakikita ko dito. Parang hindi yung point, maaring ikaw to ha, yung try ng another things to success. Ganun ang nakikita ko. Pero the more na nagtatry siya, or the more na magtatry ka sa mga tatahakin mo this time, Aries, the more na magsasucess ka. Yun ang nakikita ko dito. May nakikita rin kasi ako dito na ano eh, tao na galit. No? Sa nakikita ko dito. Nakadikit siya sa energy mo. Hindi ko alam kung sino siya. Siguro kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo. Nagagalit siya sa'yo. Sa nakikita ko dito, nagkakaroon siya ng thinking na dark sa'yo. Sa nakikita ko na parang may sinasabi siya na sana hindi ka mag-success, sana hindi ka maging okay, sana makarma ka, mga ganun. Hindi ko alam why, pero ganun ang nakikita ko. May taong naggaganon sa'yo. Sana hindi maging maganda yung buhay mo. Ganun. May nag-iisip din sa'yo na ano, sana mawala ka na. Sorry for the word pero yun yung nakita ko. Hindi naman siguro kay lahat kasi alam mo naman na general tayo. Tingnan natin dapat mong iwasan. Or someone thinking na baka mawala ka or malasin ka ganyan. Na hindi ka magwagi, mga ganun. Dapat mong iwasan. Okay, thank you. Okay, iwasan mo daw yung mga situation na hindi mo alagaan. Alam ko naman na ilaalagaan niyo yung sarili niyo, no? Pero you need to take care yourself then sa nakita ko. Medyo bawasan mo yung pag-thinking sa nakikita ko dito.
Kasi nandun kasi sitwasyon mo na parang may mga iniisip ka sa nakikita ko dito. It's more on thinking kasi yung nakikita ko sa'yo dito. Kaya nakikita ko sa'yo, nai-stagnant ka dun sa bagay na yun. No? It's more on emotions. Sana hindi kayo lahat na ganoon. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo dito, iwasan mo daw yung hindi mo alagaan yung sarili mo, o kinakailangan na mas habaan mo pa yung pasensya mo, habaan mo pa, no? Sa nakikita ko dito. Kasi nandito naman si Ten of Pentacles. Kaya, ang it's more on nakikita ko kasi dito is, you need to take care of yourself dito. Kailangan mo ngayon is a mental peace. Iwasan mo yung hindi ka magbigay ng time sa sarili mo, kung kailangan mo muna mag-rest at hindi ka muna mag-isip ng mga bagay-bagay. Mas good yun sa nakikita ko dito. Alam ko na marami kang inaalala this time. Inaalala mo yung family mo, inaalala mo yung stability mo, inaalala mo yung anak mo, or if ever na may anak ka, inaalala mo yung mga situation na gusto may mga, kumbaga, hindi yung pagkakaroon ng mga pagpaplano, no? O yung want to jump to your passion, pero iniisip mo, paano ko gagawin ito? Parang nandun ka sa sitwasyon. Wala naman akong kakayahan. Kung titingnan mo si card, lahat ka nakaupo ka dyan, di ba? Puro ka nakaupo. Puro ka lang isip. Puro thinking ka lang. Puro ka lang andun sa sitwasyon na parang may mga sinisiyasat ka, andun yung mga sitwasyon na naghahanap ka ng makatotohanan, anong dapat gawin, bakit gano'n, dapat ganyan, ano bang dapat na solution. Yun ang nakikita ko sa naghahanap ka ng kaliwanagan this time sa nakikita ko dito kasi you want to be stable. Yun, medyo iwasan mo munang mag-isip this time. Kailangan, kasi nagkakaroon sa'yo ng reflection tulad ng sabi ko, di ba? Nagkakaroon ng mga reflection sa buhay mo. Mag-take a break ka muna. Take a pause ka muna. No? Mag-pause break ka muna sa buhay mo this time. Kasi ano siya sa, sa health mo, sa nakikita ko dito. Hindi ko alam kung ikaw or someone sa buhay mo na maaring may mga nararamdaman when it comes to a health issue, no? Either to a breath or yung bandang tiyan. Baka sa sobrang stress nananakit yung bandang tiyan mo o kaya may sakit ka sa bandang tiyan. Ganun ang nakikita ko dito. Kaya medyo pahinga ka lang muna, no? O baka naman yung iba dito kinakailangan nyo mag-inom ng mga vitamins if ever. Tingnan natin when it comes to sa ngayon kasi ang nakikita ko dito, may mga tao na napaka-close-minded when it comes sa'yo, no? Kumbaga, siguro may mga sinasabi ka, nagiging cold sila sa'yo, hindi nila pinapakinggan kung ano yung sinasabi mo, kaya nandun ka sa sitwasyon na nagkakaroon ka ng, ng urong-sulong to withdraw or ayusin o pagsisiyasat. Parang ganun sa nakikita ko dito. No, may nakikita rin ako ditong pagbabalik. Hindi ko alam in what way. Naghahanap ka ba ng isang solution sa is related to pagbalik o pagbabalik. Parang ganun sa nakikita ko dito. Yun. Sa ngayon, there's a lack of creativity. Ang nakikita ko sa'yo dito, nakakaramdam ka rin siguro ng ng mga mental distress or yung situation na nakakaramdam ka ng sama ng loob or pag-aalala sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, there's a lack of idea. Yung sitwasyon na lack of ambition or creativity this time. Kasi kung titignan ko si card, palagi kayo nakaupo sa nakikita ko dito. Tapos, parang nakasteady kayo no? Sa nakita ko in a place na siguro ang dami mong iniisip, ganyan. Sa nakita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan dito, may tawa kasi dito na bata. May bata at matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung may anak ka o sino ka dun sa bata o sa matanda. Yun ang nakikita ko dito. Parang may batang makikipag-usap sa'yo.
maybe a part of the family or sa iba dito is kasamahan mo 'to sa trabaho. May makikipag-usap sa'yo na maaaring o vice versa tayo, maaaring mas bata sa'yo or ikaw mas bata. Yun na nakikita ko dito. May pag-uusap. Kamusta ang love ni Aries? Love is sa lahat. Kapatid, anak, sarili. Nakaupo ka na naman. Ano ba naman tatawa ako sa'yo, Aries. Tingnan mo, di ba? Parang ka nakaupo, oh. Hinihintay mo. Walang babaksak na prutas. Tingnan natin. When it comes to a love. Devil again! Dalawa na yung devil mo. Hinihintay ka? When it comes to a love. Ay, naku, you need to be aware. Okay, when it comes to a love, okay, may tao. When it comes to a love, may tao na ginagawa niya yung effort and hard work niya sa'yo or you're doing your best, no? Pero hindi nakaupo ka eh. Nakaupo ka eh. May ganun, no? Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, ang nakikita ko, either ikaw or siya is nagkaroon ng pag-let go, no? Nagkaroon ng pag-let go. Maaaring iniwan ka na itong tao na to or vice versa, isa sa inyo na stuck in a relationship. Ibig sabihin, isa sa inyo is nag-let go na talaga at nag-focus siya sa kanyang mga ginagawa or stability niya sa trabaho niya, sa sarili niya. Nandun yun na pag-start ng new beginning in life kasi nandun na yung ginagawa niya yung passion niya this time. Sa nakita ko dito, nandun na rin siguro yung point na napagod na rin siya sa'yo or nagkaroon talaga ng mga sadness situation sa part ninyo at nandun yung nagkaroon na siya ng acceptance na to letting you go. Or vice versa tayo, no? Kung kayo naman, nasa in a relationship ng tao na to, sa nakita, okay, may pagbabackstab pala. Okay. Kung kayo is in a relationship nitong tao na to, isa sa inyo, medyo hindi maganda yung attitude, no, sa nakita kasi maaring itong tao na to is more on kasakiman, sarili lang iniisip niya, more on liar, talagang babaero, lalakero, temptation, either itong tao na to is masama yung thinking niya when it comes sa'yo kasi ang nakita ko sa kanya, hindi maganda. Siguro, minsan nagagalit siya, no? Sa nakita ko dito, pag hindi nag-workout yung isang bagay dito, or ikaw ito sa nakita ko dito. Titignan mo siya, wala siyang cups sa nakikita ko dito. Wala. Andun yung situation na it's more on temptation ito, no? Ganyan. More on passion, temptation. Ganun ang nakikita ko sa kanya. Yun. It's more on pagbabackstab kasi hindi yung pangloloko nitong tao na to. Kumbaga, lahat ng sinasabi niya sa'yo, or ikaw to hindi totoo. Wala yun. Hindi yun totoo lahat. Puro pagsisinungaling. Kasi alam niya paano kanya patakbuhin sa kanya, no? Kasi hindi pagkokontrol. Sa tingin ko naman, alam mo naman, pero ewan ko lang sa'yo kung na-awakening ka na ba or ano. Yung nakita ko sa iba, yung nagkahiwalay, na-awakening yung isa. Pero yung dito sa sitwasyon na to, yun. Kung magkarelasyon kayo, yun. Kung kayo is bago or may tao na bagong tao dito, you need to be aware kasi ang nakikita ko sa'yo, hindi maganda yung pakay niya sa'yo. Yes. Kung tingnan mo, wala siyang cups, diba? Hindi siya maganda. It's more on dark thought. It's more on bad.
As in, ginagawa niya yun because of ano lang, dahil sa pera or because of the work or because meron siyang mapapala sa'yo, mga ganun sa nakikita ko dito. Pero hindi maganda yung energy niya. Sa iba sa inyo, may taong nag-iisip ng masama sa'yo. Maaaring itong tao na to is at a distance, no? Hindi mo siya kasama, nasa distansya na siya. Yan na nakikita ko dito. Kasi maaring ito is, iba is mga bagong tao, iba dito is, kasi ang nakita ko dito, maaaring pinag-uusapan kanila or may mga tao, may ginagawa sila sa'yo na hindi maganda. Ingat ka na, kasi, ingat ka ha. Ingat ka kasi may nag-aano sa'yo. Ano yun? Salita? Yung halimbawa, 'di ba tulad ng sabi ko kanina, sana makarma ka, sana mawala ka na sa mundo, sana ganito ka, sana ganun ka. May nagagano sa'yo, may bumubulong. Kamusta ang money ni Aries? You need to be strong, no? Sa nakikita ko dito, you need to be strong. Alam mo naman na ikaw naman yung tao talaga na strong, yung personality mo eh. Alam ko rin na matatag ka, na kahit na maraming toxic person sa paligid mo, nakakaya mo. Kita mo nakaupo ka lahat to. Parang pinapabayaan mo lang din sila sa gusto nila, na gawin nila sa'yo yun. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka nila mabubuhat. Kung mas impacto sila, hindi nila alam, impacto ka rin, di ba? Kumbaga, in a good way naman yun. Money ni Aries. Andito yung yung iba sa inyo, mahusay kayo makitungo, iba sa inyo, maalalahanin, sincere, compassionate, very creative thinking, andin yung pagkakaroon ng emotional balance, and then, andin yung respectful person. Yung iba sa inyo, no, sa nakikita ko dito. Nagpapakatatag kayo, kung ang tatag nyo, sa nakikita ko dito. Kahit na may mga sitwasyon na naka-chain kayo sa sitwasyon nyo. May mga point o may mga sitwasyon kasi ako nakita na na-chain kayo. Yung hindi kayo makaalis. Ganun. Money ni Aries. Kamusta po money ni Aries this week? Okay. Okay, when it comes to your money this week, nagkakaroon naman ng pagbabago kahit papaano kasi ang nakita ko it's more on disappointment when it comes to money. Medyo magulo, nagkakaroon ng pagkagulo or disorganized yung money mo. Siguro hindi yung sitwasyon na marami kang binabayaran, marami kang pinagkakagastosan ngayon sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko naman, kahit paano, nagkakaroon naman ng new beginning at magkakaroon naman siya ng mga pagbabago this time kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung pagkakagastusan mo. Hindi siya yung kumbaga may point siya, no? May, kumbaga inaalam mo muna, ito para dito, ito para doon, ito para dyan. Parang ganun sa nakita ko sa iba sa inyo. Sa money mo, may mga bigbibigay, either may mga bibigyan ng suporta sa'yo, sa iba sa inyo. They give you a love and support, o may mga makikipag-usap sa'yo para suportahan ka to heal a situation, no? Maaring kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, yun na nakikita ko. When it comes to money, medyo mahirap siya, pero if you are yung hirap kasi nakikita ko magtatapos siya. Pero yung hindi pa nakaka-focus at hindi pa nagkakaroon ng change, no? If you are and you beginning into your life,
kumbaga ipo-pursue mo yung mga idea na meron ka this time, is magsa-success siya. Magkakaroon siya ng healing, magkakaroon siya ng pagbabago this time kasi mapupuno yung pera mo this time sa nakita ko dito. Yan, di ba? Para nagpupuno siya. Ganun. Halimbawa, you have an idea na ganito yung gagawin ko, magtatayo ako ng project na ganito, o yung idea ko, dadagdagan ko yung tindahan ko ng ganito. Kaya ang nakikita ko din, i-force mo yung mga idea na nasa isip mo kasi mapupuno siya. No? Kaya malaki magbabago sa inyo. As long as nagpo-focus ka, as long as tama yung mga plano mo this time, at hindi ka nagmamadali sa mga bagay o sitwasyon mo, magsasucess tong gagawin mo. So, iba sa inyo may problema kayo sa pera. Yun ang nakikita ko dito. No? Kaya, i-force mo yung mga maging very creative ka this time. Mag-concentrate ka. Is a breakthrough para sa'yo para magkaroon ka ng clarity to heal o ano yung mga focusan mo this time na mga plano para mag-success yung pera mo. Dito. Kasi magkakaroon siya ng pagbabago. Mahirap, oo. May iba dito, medyo mahirap. Kung titignan ko lang to, yan, di ba? Mahirap yan. Pero, kung mag-a-action ka daw, o i-force mo yung mga idea mo, magiging successful ka daw. Doon sa victory and success ako nakikita. Any idea na gusto mo i-pursue, magsasucess yun. Sa ngayon, medyo magulo pa, mahirap. No? Kasi sa ngayon, marami ka siguro binabayaran o marami pinagkakagastusan since this time. No? Balansehin mo lang siya. Opportunity po para kay Aries. Universe. Uy, ano yun? Kailangan umaano. Maloko na. May nagmamanman sa'yo. Aries. Or ikaw ang nagmamanman, Napapaano ako sa mo, Carla? Tower. Tingnan mo, tower. Nako, patay tayo dyan. Teka lang. May sakit ka ba? May taong may sakit. Sana walang mag-collapse. Or wala ma-hospital. May nakita ako. Sabihin ko may isang sitwasyon. Siguro mangyayari ito, ano ba ngayon? April, May, June. June or July? Parang ganon. Or 3 weeks. 3 days, 3 weeks. Parang ganon. Or 3 months. Parang ganon nakikita ko. Or 4. May isang sitwasyon na unexpected. Expect and unexpected. May mga crisis, calamity, disaster, storm, or sa iba is may mga masasaktan. As in, may mga masasaktan, parang siguro hindi naman lahat, siguro trauma, loss, may mga guguho or collapse. Maari rin na mawala ng kuryente, parang ganun. Or kasi parang maghahanap ka ng solution Parang either mawala siya ng kuryente or maghahanap ng isang solusyon sa mga magaganap. Yun na nakikita ko. Medyo mahirap siya.
Sana hindi lahat. Okay, when it comes to opportunity, naisingit ko lang. When it comes to opportunity, sa nakikita ko sa'yo dito, merong nagkakaroon or may tao dito na hindi ko alam kung ikaw o nawawalan ka ba ng tiwala sa iba, sa sarili mo, o believe sa sarili mo, or may tao dito na walang tiwala sa'yo at hindi na bumibilib sa'yo. Nagkakaroon ng imbalance situation, may taong mga salungat sa'yo sa nakikita ko dito, may mga hindi pagkakasundo, pagtatalo, yun ang nakikita ko. And then also, ang hindi ko lang alam, parang may isang bagay ka sitwasyon na maglalabas ka ng pera. Either malaki siya, sa nakita ko dito sa iba, baka malaki siyang pera, may paglabas ng malaking pera, or may pagkakagastusan ka. Yun. Kasi sa iba naman, ang nakikita ko, merong isang bagay na opportunity na inaayos mo. Parang there's a fixation situation. Ako nakikita na probleme, no? Either to a money, or any situation na either to a love life, yun, o sasakyan, parang ganun. Sa iba, ganun. So, nakita ko ito. Or, nahandi yung situation, may mga uncontrolled situation na nagaganap sa buhay mo o magaganap sa buhay mo. May mga makakaramdam ng poot, there's a lack of direction, and then stagnant, struggle, or sana walang away. No? Sana walang away. Kasi kanina ko pa nakita yun, di ba? May mga situation na pwedeng madaliin or nagmamadali, parang ganun sa nakita ko dito. O minamadali. Yun, ang nakikita ko sa iyo, opportunity. Sa iyo. Iba dito gusto mag-travel pero hindi ko pa nakikita yung successful nun. Dito, medyo mahirap pa siya. No? Parang marami pa dapat ayusin o asikasuhin kung magta-travel kayo. Dito, may mga dapat i-fix talaga. Hindi ko pa nakikita yung travel. Yun na nakikita opportunity mo. Sa'yo kasi, you are more independent. Ganyan, sa nakikita ko dito, kontento. May problema kayo sa money? No. Ito. Medyo wag kang mag-isip, no, ng konti. Medyo iwasan mong mag-isip-isip. Sana, may sneaky person talaga ako nakikita. May naglalay. Universe, advice niyo po kay ano. Pasensya ka na ha, ito nakuha ko sa'yo, Aris. Kasi umpisa pa lang naman, ito na, hindi na maganda, no? Tapos bumaliktad pa si The Fool. Hindi na lalong maganda. Universe, ano nyo nga sa akin to si The Fool? Nagkakaroon ka ng blockage. Grabe, sobra. Sobra, as in. Yung sadness, nakikita ko sa'yo, as in. Sobra yung sadness mo, ando yung lungkot, na nagkakaroon ka ng mga disappointment, ando yung sitwasyon na you want to skip, or you want to withdraw, or to let go. Yung isang sitwasyon sa buhay mo, pero nai-imbalance ka. May mga sitwasyon ako na nakikita na nahuhold ka ng nakaraan. Sa nakikita ko dito, may mga gusto kang gawin eh. Dito eh. Gusto mong i-change pero ang nakikita ko sa'yo dito, nai-stuck ka. No, nagkakaroon ng maraming questioning sa utak mo this time. Sa nakikita ko dito, may mga iniisip ka siguro talaga. And then, may mga gusto kang actionan, pero on and off yung action mo. Maaring may mga hinihintay ka pa, or naghihintay ka pa ng sign sa nakikita ko dito. And then, siguro yung iba sa inyo nababagot na kayo. Ganun. Siguro nababagot na kayo. May tao dito na there's an offering ako nakikita. No?
maaring tao na malapit sa'yo, maaring tutulungan ka niya, or kakilala mo siya, na may pagtulong ako nakikita, or tutulungan mo siya ha, ganyan. Sa iba naman sa inyo, meron kayong gustong desisyonan sa buhay nyo, pero nare-reject yun. Ang nakikita ko. Kaya may delay ka talaga. May delay ka. Nare-reject eh. Siguro may gusto kang gawin, pero hindi siya natutupad. Yun ang nakikita ko dito. Universe, ano pwede niyong i-ano sa kanya dito? Pero ang advice sa'yo kasi, start a new beginning sa buhay mo. Follow your heart. You need to change or magkaroon ka ng self-evaluation. Tanda mo, you need to learn from the past. This is the time to decide to start a new beginning sa buhay mo. Nasa sa'yo yung mga pagpapasya. Kung gusto mong magkaroon ng new outcome or new beginning sa buhay mo, nasa sa'yo daw to eh. You need to let go yung past kasi the past is done and syempre andun yung, kumbaga it's over na. May mga life-changing ako nakikita, decision, it's time to awake, andun na rin yung pagkakaroon ng decision making mo sa buhay mo, pero napipigilan ka. Gusto mo mag-umpisa ng panibagong ikaw, o panibagong buhay, o panibagong situation, or you have an idea to pursue, pero nababali-wali siya, or naninimbang ka, or on and off yung action mo. Yun ang nakikita ko. Pag-isipan mo daw maigi, sinasabi dito, kasi, sabi dito, you need to move forward sa mga plano mo to growth. Kailangan mo kasi ngayon is to explore more, no, ang nakikita ko dito. And then also, sinasabi dito na you need to use your head when making a decision. Kung alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo at tama yung a-actionan mo o tama yung mga plano mo, why not? You need to accept yung resulta noon. Pero magkakaroon siya ng resulta, syempre sa una, hindi magiging maganda. Natural yun, no? Kasi makakaramdam si devil pa rin. Makakaramdam ka pa rin naman talaga ng takot o lungkot o pag-iisip sa action na yun. Pero kahit pa paano, nandito naman si Ace of Cups. If you are more focusing to yourself at mag-a-action ka, at kung i-release mo yung sarili mo dun sa bagay na nai-stress ka, na po-frustrate ka, kailangan mo mag-action, kailangan mo makipagsapalaran sa situation. No? Kasi andito uli si Fool. Kasi ang ending nun is magiging masaya ka. Yun ang nakikita ko dito. Kung kinakailangan may mga sitwasyon na need to clear, i-clear. Para pag nag-move on ka at nag-start ng new beginning sa buhay mo, magiging maganda yung resulta. Yun ang nakikita ko dito. Yung mga may travel, may stuck pa kayo. Hindi pa siya matutuloy. Yun. May mga taong masamang iniisip sa'yo, dito. May collaboration, ako nakikita. Maaring may makikipagkita sa'yo, getting together. Maaring kapamilya mo, kasama mo sa trabaho. Ganun ang nakikita ko dito. Mahalin mo yung sarili mo muna. Kailangan mo siguro muna mag-focus sa sarili mo dito. Yun ang nakita ko. Kasi you want to focus more to yourself pero nagdadalawang isip ka eh. Yun ang nakikita ko. Kaya yung decision na yun, na-stagnant ka. Any situation, sa love life man yan, sa trabaho man yan, any action. Trust to your intuition. Arigato namaste, God bless.